Sa likod ng bawat ngiti ng isang OFW, madalas na nagtatago ang mga kwentong puno ng sakripisyo at pangarap. Pero minsan, mayroon ding kwentong may halong kababalaghan. Isa po akong OFW mystery. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eileen. 8 taon na kong nagtrabaho sa Saudi noon at nagdesisyong umuwi sa Pilipinas para sa isang bagong simula. Matagal kong pinangarap na makauwi at makasama muli ang aking pamilya sa Pilipinas. Pero wala akong kamalay-malay na ang pag-uwi ko ay hindi lang pagtatapos kundi simula ng bagong yugto ng aking buhay. Ako ay nakaupo nun habang naghihintay ng aking flight pa uwi. Nasa tabi ko ang aking maleta at handbag. Pagod ako noon, ngunit puno ako ng kasiyahan dahil pabalik na ako ng bansa. Excuse me, miss. Mukhang pauwi ka na ng Pilipinas, ha? Ako nga pala si Edsel. Oh, kababayan. Ako nga pala si Eileen. Oo, kakatapos lang ng kontrata ko dito sa Saudi. Ikaw ba? Ako, may inaasikaso lang ako para sa trabaho. Ano naman balak mo pag-uwi? Sa totoo lang, wala pa akong konkretong plano pa sa ngayon eh. Pero naisip ko sanang magnegosyo na lang pag-uwi sa atin. Talaga ba? Ano naman yung gusto mong negosyo? Alam mo, sakto. May alam akong magandang bahay sa Baguio. Ancestral home namin. Ibebenta ng mura kasi wala nang nakatira dun eh. Pwede mo tong gawing Airbnb. Talaga? Pwede bang makita yung pictures ng bahay niyo? At pwedeng malaman yung details? Oo naman. Bigyan kita ng contact details ha, tsaka location. Sigurado akong magugustuhan mo to. Sadyang maganda at malapit pa sa mga tourist spots. Sa di inaasahang pagkakataon, nakilala ko si Edsel, isang lalaking nagbigay sa akin ng ideya sa tatahakin kong pangarap. Ang totoo niyan, mystery. Natuwa ako nang mabanggit niya sa akin yung Airbnb. Alam ko kasi napatok yun nung panahon na yun, kaya sobra talaga akong na-excite sa planong yun. Nakauwi na ako sa amin sa Maynila, pero may komunikasyon pa rin kami ni Edsel, kaya nakapag-set kami ng araw kung kailan kami muling magtatagpo para sa aming biyahe patungong Baguio upang tignan ang ancestral house na ibinebenta niya. Excited ka na ba, Eileen? Matagal-tagal din ang biyahe natin pero siguradong magugustuhan mo yung makikita mo sa Baguio. Oo, sobra. Matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng sariling negosyo para hindi na ako muling bumalik pa abroad. Ngayon, parang konti na lang, maaabot ko na. Ang bait mo naman, Eileen. Pero alam mo, importante ring maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Oo, tama ka. Kaya nga itong bahay na titingnan natin. Sana ito na talaga yung simula ng katuparan ng lahat ng pangarap ko. Halos lahat ng ipon ko dito ko ibubuhos. Kung sakaling magtagumpay ito, siguro, tsaka ko na lang magagawa yung para sa sarili ko. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay namin, narating na namin ang Baguio. Pagbungad pa lang ng aming sasakyan sa bahay ni na Edsel, sobra na akong nabighani rito. Wow! Edsel, ang ganda pa rin ng bahay. Hindi ko akalaing ganito pa to kaayos. Oo,
Konting renovation lang ang kailangan dyan. Pero solid pa rin yung foundation. Pwede mo na nga agad tong parentahan eh. Oo nga eh. Parang excited na akong simulan agad. Nakikita ko na yung malaking oportunidad dito. Marami sigurado ang pupunta sa Baguio, lalo na tuwing bakasyon. Tama ka dyan. Maganda talaga yung bahay na to. Halos walang pinagbago to eh. Simula nung bata pa lang ako. Ay, salamat Edsel. Malaking tulong to sa akin. Hindi ko na to papalampasin. Lubos akong masaya ng mga oras na yon, Miss Terry. Pero hindi ko alam na ang bahay na inaasam-asam ko ay may mga lihim na naghihintay matuklasan. Ang bawat sulok ng lumang bahay ay may mga kwento ng nakaraan na makakapagdala sa akin ng kakaibang karanasan. Kasalukuyan ako noong nagre-rent ng isang maliit na apartment na 15 minutes away ang biyahe papunta sa bagong biling bahay. Dito muna ako sa Baguio na malagi ng ilang buwan para mas matutukan ko ang pagpapagawa at pagpapatakbo rito. Agad kong pinasimulan ang renovation. Kumuha ako ng mga trabahador upang kumpunihin ang mga dapat ayusin. Ngunit siniguro kong manatili ang klasikong itsura ng bahay. Sa loob ng isang buwan, handa na itong buksan bilang Airbnb. Ma'am Eileen, tapos na po kami sa wiring at tubing. Na-check na rin ho namin ang mga gripo at banyo. Okay na lahat. Salamat po, sir. Mahalaga kasi na maayos lahat bago natin buksan. Kailangan satisfied ang magiging guest namin. Walang problema, ma'am. Ang ganda nga ng bahay. Konting renovation lang oh. Parang bago na ulit. Pagkatapos ng ilang linggong renovation, natapos rin ang lahat. Nilagyan ko ng modern touch ang ilang bahagi ng bahay. Pero siniguro kong napanatili ang klasikong itsura nito. Pinaganda ko ang mga kwarto. Nilagyan ng magagandang kasangkapan at mga dekorasyon. Naglalakad ako sa loob ng bahay. Tinitingnan ang bawat sulok na may kasiyahan at pagmamalaki. Ang ganda ng kinalabasan. Sigurado akong maraming magugustuhan ito. Kinabukasan, inilagay ko na ang Airbnb listing sa Facebook at iba pang websites na nag-o-offer ng mga lugar na matutuluyan sa Baguio. Nasa harap ako ng aking laptop, binabasa ang mga inquiries at bookings na aking natatanggap mula sa mga guests. Grabe! Ang dami agad nag-inquire. Mukhang magiging maganda talaga yung takbo ng negosyo ko dito. Salamat talaga kay Edsel. Sana lang matuwa rin ang mga guests sa lugar na to. Nang makakuha ng mga bookings, nilinis at inayos ko muli ang bahay. Naglagay ng mga bulaklak sa mga vase at siniguro kong maayos ang bawat detalye. Kumpleto rin sa kubyertos, tubig, panluto at kung ano-anong kakailanganin ng mga guest. 3 araw nagstay ang una kong panauhin sa Airbnb. Isa itong pamilya mula sa Maynila. Hello ma'am, kumusta po ang stay nyo? Nagbukas ng pinto ang kanilang nanay na si Mrs. Reyes at nakita kong handa na ang mga gamit nila pauwi. Nasilip ko rin ang buong pamilya nila. Ang tatay at mga anak ay nakagayak na. Ngunit baka sa mga mukha nila ang pagod at parang hindi maayos ang mga itsura nila. Magandang umaga, Ma'am Eileen. Napakaganda po ng inyong bahay at kumpleto naman lahat. Pero Ano po yun? Ano pong problema?
Hindi po kami nakatulog ng maayos kagabi. Parang may naririnig kaming mga kaluskos at mga boses. Hindi po namin alam kung may mga tao sa labas o paligid ng bahay na to. Tapos, bigla-bigla na lang nag-on at off yung mga ilaw. Iimbis na relaxing ang stay namin, inapuyat lang kami. Sayang, at napakaganda pa naman ng bahay niyo. Naku, pasensya na po. Huwag kayong mag-alala. Aayusin ko po agad yan. Ipagtatanong ko rin ho sa kalapit kung sila ho yung nag-iingay. Salamat po sa pag-inform pero sana bumalik po kayo rito Nagtataka man ako, Miss Terry, dahil malayo-layo pa sa amin ang mga susunod na bahay. Kaya nakapagtataka kung sino ang mga nag-iingay tulad nga ng mga nabanggit nila. Pero agad ko ring pinacheck sa electrician ang mga linya ng kuryente. Pati sa tubero ay pinacheck ko ang lahat ng gripo at tubo. Ma'am, okay naman ho lahat. Wala naman kaming nakitang problema. Kaso sir, nagreklamo ho yung first guest namin. Hindi nga daw ho sila nakatulog ng maayos Paki-double check na lang po para sigurado tayo. Lumipas ang ilang guests na pare-parehas ang reklamo sa akin. Ang laki ng ipinagtataka ko dahil sa umaga ay okay naman daw ang lahat, ngunit sa gabi ay doon naglalabasan ang mga problema ng bahay. Isang gabi sa apartment, habang nakaupo ako at nagche-check ng mga booking sa website, ay mayroong rating na lumabas. Nasa 2 stars lamang ang rate nila at nag-iwan ng feedback ang aking guest. Ang taas ng expectation ko sa place na to. Napakaganda naman kasi at mukhang cozy yung lugar. Pero hindi kami masyadong nag-enjoy. Laging bumubukas mag-isa yung gripo. Tapos parang may naririnig kaming humahagikik sa gabi. Medyo nakakatakot. Dahil sa mababang ratings na yon, unti-unting bumagal ang pagpasok ng mga customer. Nakakaramdam na ako ng takot dahil ayoko namang mapunta sa wala ang pinaghirapan ko kung magpapatuloy ang ganito. Ngunit ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko, kung kaya't wala na akong naisip na paraan. Naalala kong kontakin si Edsel at baka may solusyon siya dito. Hello, Edsel? Si Aileen to. Oh, Aileen, kamusta na negosyo? Edsel, may problema Ang dami nang nagrereklamo tungkol sa bahay. May mga nagsasabi na may naririnig daw silang kaluskos at boses sa gabi. Tapos, bigla daw nagpapatay-sindi yung ilaw. Bukod ron, may mga gripo pa na bumubukas na lang daw bigla. Hindi na sila nasisiyahan sa stay nila Ganun ba? Sige, pupuntahan kita bukas dyan. Tingnan natin kung anong problema. Salamat Edsel Kailangan ko talaga ng tulong mo Kinabukasan nga ay maaga akong nagpunta sa Airbnb. Hinintay ko na lamang si Edsel na dumating at dumating nga siya bandang tanghali. Oh, saan nangyari yung mga problema? Sa bawat kwarto Edsel Halos lahat ng mga guest may reklamo. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Ilang beses ko nang pinacheck sa electrician at mga tubero. Wala naman daw problema. Napansin kong seryoso noon ang mukha ni Edsel. Ramdam ko na may tensyon mula sa kanya mula nang dumating siya rito. Hindi ko alam, Miss Terry, pero para bang mayroon siyang alam na ayaw niya lang sabihin sa akin. Ngunit pinasawalang bahala ko na lamang ang bagay na yun dahil ang nasa isip ko noon, mabuti nga kahit bayad na ang bahay, hindi nakakalimot si Edsel na tulungan pa rin ako.
Hindi niya ako tinalikuran, hindi tulad ng ibang nababalitaan ko na basta nakabayad na, nawawala ng parang bula ang seller, lalo na kapag may problema. Kaya laking pasasalamat ko na rin sa kanya. Edsel, salamat talaga ha. Halos araw-araw kang nandito para tumulong. Walang anuman yun, Eileen. Medyo nahihiya nga ako sa'yo kasi ako nagbenta ng bahay na to. Pero ano? Pero hindi ko alam kung ano pang pwede kong gawin para tulungan ka. Kasi ngayong nandito tayo, wala naman akong nakikitang problema Oo nga, Edsel. Yun din ang nakikita ko. Nung una nga, naisip ko, baka gusto lang makarefund nung unang customer o baka sobrang selan lang talaga nila. Pero katakataka na rin Lahat talaga ng mga customer, iisa lang yung feedback sa akin. Ilang oras kaming nag-ayos muli at nag-obserba sa bahay. Pinalitan ni Edsel ang mga bombilya at nagkabit ng CCTV sa sala at kusina, pati na rin sa harap ng bahay. Habang ako naman ang tiga-abot at nag-aalalay sa kanya ng mga kakailanganin niyang gamit. Hapon na nang matapos kami. Eileen, magdidilim na. Uuwi na ako. Ikaw, di ka pa babalik sa apartment mo? Iniisip ko nga kung dito muna ako magsistay. Gusto ko sanang obserbahan muna yung bahay kung talagang sa gabi lumalabas yung problema. Baka sakaling makita ko kung saan talaga nanggagaling. Sigurado ka? Naku, mag-isa ka lang dito. Malayo pa naman sa bayan to. Paano kung may emergency? Wala naman siguro. Kaya ko naman yung sarili ko. And besides, bahay ko naman to. Kaya safe naman ako rito. Bukas naman babalik ako Kaya bukas na lang natin ulit i-check. Tara na, Eileen. Mystery, sa pagkakataong ito, napapaisip ako kung bakit parang ayaw akong pagstayin ni Edsel sa sariling Airbnb ko. Naaalala ko tuloy na nung mga nakaraang araw ay hindi pa sumasapit ang dilim, ay parang nagmamadali na itong umalis. Para bang ayaw niyang abutin kami ng dilim dito. Hanggang sa nakarinig kami ng malakas na kulog at kidlat. Tila may malakas na ulan na parating. Agad ako ulit niyaya ni Edsel na umuwi na lang sa aking apartment. Oh, tingnan mo. Mukhang malakas ang ulan yan. Halika na. Iatid na kita sa apartment mo. Kung sakaling gusto mong umuwi mamaya o may kailangan kang bilhin, wala ka nang masasakyan palabas. Okay lang nga ako, Edsel. Wala naman akong ibang kakailanganin. Lahat nandito naman. Maganda ngang pagkakataon to para maobserbahan ko yung bahay. Lalo na ngayon kung uulan. Maaaring makita ko talaga kung may problema sa kuryente o may mga tumutulo. Ay, mukhang hindi na kita mapipigilan pa. Siya, sige, mauna na muna ako. Lihim ko sanang dinadasal na sana ay samahan ako ni Edsel kahit ngayong gabi lang. 3 naman ang kwarto dito sa bahay. Maluwag ito para sa aming 2. Pero hindi ko alam, Mystery. May kung anong dahilan siya kung bakit ayaw niyang magpagabi rito. Kaya hinayaan ko na lang siya. Pero ako, determinado akong alamin kung ano ang magagawa ko para maayos itong bahay na sinugal ko. Isang oras makalipas nang umalis si Edsel. Wala akong ganang kumain, kaya nagtimpla na lang ako ng kape. Habang nagse-cellphone ako, may narinig akong isang malakas na tunog sa isang kwarto. Ano yun? Parang may nahulog Tumayo ako at naglakad patungo sa kwartong yun. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid.
Nakita ko nga na nakalaglag ang lampshade sa sahig. Binuksan ko ang ilaw at agad akong pumasok upang pulutin ang nahulog. Hindi naman bukas ang mga bintana para pumasok ang hangin dito. Ani ko sa aking sarili. Habang pinupulot ko ang lampshade at kordon nito, ay biglang nagpatay-sindi ang ilaw ng silid. Napatingala ako. Naku, baka dahil sa malakas na ulan to Pero, bakit kaya nung mga nakaraang araw na may guest dito, namamatay sindi rin yung ilaw kahit hindi naman umuulan? Matapos kong maibalik ang lampshade sa side table, ay lumakad ako patungo sa pinto upang lumabas. Biglang sara ng pinto at sobra akong nabigla, Mystery. Dito na nagsimulang tumindig ang aking balahibo. Dito pumasok sa aking isipan na baka ang nangyayari palang mga ingay, patay-sindi ng ilaw at kung ano-anong gumagalaw sa bahay ay baka sanhi ng nilalang o elemento. Hindi ito sumagi sa isip ko noong una. Kaya nga malakas ang aking loob na mamalagi ngayong gabi. Pero nang mapagtanto ko na baka nga ganito ang sitwasyon, kinilabutan ako. Napapikit ako, Mystery, at hindi ako makagalaw sa oras na yun. Natatakot ako na buksan ang pintuan dahil baka may makita akong kakilakilabot sa kabila nito. Pero naisip ko, bahay ko na ito. Wala akong choice kundi harapin ito dahil hindi lang naman ito basta bahay. Dito nakasalalay ang kinabukasan ko. Lumakad ako at hinawakan ko ang doorknob. Hinahanda ko ang sarili ko sa kung ano ang bubungad sa akin. Hanggang biglaan kong binuksan ang pinto. Wala naman akong nakitang kakaiba. Sinuyod ko ng tingin ang paligid at mukhang normal naman ang lahat. Kaya mo to, Eileen. Lakasan mo loob mo. Wika ko sa aking sarili. Ang totoo niyan, Mystery, matatakotin talaga ako bata pa lamang. Hindi nga ako nanonood ng mga katatakutan dahil ayokong maisip to lalo na pag nag-iisa ako. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng takot. At ito nga ulit ang unang beses na maramdaman ko yun. Pinilit ko na tatagan ang sarili ko dahil malaki o halos lahat ng pagod ko ay dito sa bahay ko na binuhos. Huminga ako ng malalim at hindi na ininom pa ang kape na tinimpla ko. Ayokong madagdagan ang nerbiyos ko. Uminom na lang ako ng maligamgam na tubig para ma-relax ako. Maya-maya ay nakaramdam na ako ng pagkakalma. Naisip ko na baka naman umira lang ang imagination ko. Kaya pumasok na ako sa master's bedroom at nahiga na ako. Malakas pa rin ang ulan at hangin. Hindi ako makatulog, kaya naisipan kong mag-text kay Edsel. Hello, Edsel? Oh, napatawag ka. Nagising ka ba sa text ko? Pasensya na. Hindi pa naman ako natutulog. Ang totoo nga niyan, balak ko talagang kamustahin ka. Ganun ba? Okay naman ako. Napansin ko nga na patay-sindi yung mga ilaw sa kwarto. Pero yun nga hindi ko alam kung dahil lang ba sa ulan yun. Sabi ko naman sa iyo sana sa ibang araw na lang. Kung sa ibang araw ba ako matutulog dito, masasamahan mo ako. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Hindi nakasagot si Edsel sa tanong ko.
Nahiya naman ako bigla sa sarili ko dahil parang ang demanding naman ng tanong ko. Uy, Edsel, joke lang yun ah. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Pasensya ka na, Aileen ha. Pero Hello? Edsel? Hello? Choppy yung line, hindi kita maintindihan. Ingay na lamang ng linya ng cellphone ko ang naririnig ko. Habang inaabangan ko na umayos ang signal, napansin kong biglang bumukas ang ilaw ng CR. Nakasara ang pinto nito, ngunit may salamin ito na frosted, kaya napansin ko agad ang pagbukas ng ilaw. Tumayo ako ng aking kama, hawak pa rin ang cellphone sa aking tenga. Papatayin ko sana ang ilaw, pero papalapit pa lang ako ng CR, ay may nakita ako sa loob ng banyo na tila anino ng isang lalaki. Kaya bigla akong napasigaw. hello? Aileen? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon, Misteri. Nakatitig lamang ako sa anino na para bang hinihintay ko kung ano ang susunod na gagawin nito. Hindi ako makagalaw at tulala lamang ako. Natauhan lamang ako nang marinig ko muli ang boses ni Edsel sa kabilang linya. Hello, Aileen! Ano ba? Nag-aalala na ako sa'yo. Ano bang nangyayari sa'yo dyan? May tao sa loob ng CR dito sa kwarto, Edsel. Nanginginig at pabulong na sagot ko rito. Ano? Umalis ka na dyan! Lumabas ka muna ng kwarto! Ilak mo yung pinto mula sa labas! Lumakad ako paatras ng dahan-dahan pero biglang bumukas ang pinto. Napasigaw ulit ako sa sobrang gulat. Para bang may biglang lumabas na sobrang bilis mula rito. Nanginginig ako at napatingin sa banyo. Nakita ko na wala namang tao rito. Pero ayoko pa rin sumilip sa loob dahil natatakot ako. Hintayin mo ko, Aileen. Pupuntahan kita ngayon. Hello, Edsel. Please, wag mong ibaba ang tawag. Natatakot ako. Pero huli na ang nasabi ko, Misteri. Naibaba na ni Edsel ang tawag. Pero kahit paano, ay gumaan ang pakiramdam ko dahil alam kong may makakasama na ako. Hindi ko alam kung lalabas ba ako ng kwarto o mananatili na lang roon. Natatakot na ako sa lahat ng parte ng bahay na yun. Naalala ko na hindi ko pa nga pala ito napapabless at naiinis ako sa sarili ko kung bakit hindi ko naisip gawin yun. Masyado kasi akong nakafocus sa pagpapaganda rito. Habang nakaupo ako sa aking kama at nag-iisip, bigla akong nakarinig ng yabag sa labas ng aking pintuan. Edsel, ikaw na ba yan? 10 minuto pa lang ang nakakalipas mula nang mag-usap kami at alam kong imposibleng makarating agad ng ganong kabilis si Edsel. Kaya nagsimula na namang kumabog ang dibdib ko. Kailangan kong maging kalmado. Hindi ito totoo. Siguro, dala lang to ng bagyo. Bulong ko sa aking sarili at pilit kong niloloko ang sarili ko para lang hindi ako matakot. Ngunit nagpatuloy ang mga yabag. Nag-uumpisa na ulit na magpatay-sindi yung mga ilaw. Nakarinig rin ako ng pagbukas ng gripo sa banyo. Pero wala na akong balak patayin yun. Hindi nagtagal. Nakaramdam ako ng malamig na hininga sa aking batok. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Dahan-dahan akong lumingon at nakita kong may anino sa sulok ng kwarto. Kung nung una, Misteri, ay natulala ako at hindi makagalaw. Sa pagkakataong ito
ay lakas loob akong tumakbo palabas ng kwarto. Hindi ko na nanaisin pang abangan ang susunod na gagawin ng anino na yun. Kumpirmado na talaga sa aking isipan noon, Misteri. May mga nilalang sa aking bahay at sila ang gumugulo sa mga tao rito. Nasa sala na ako at patungo na sa main door. Bahala na sa isip ko. Lalabas na lang ako at hihintayin ko na lang doon si Edsel kahit nababasa pa ako. Pero bago ako makalapit sa pinto ay may narinig akong umiiyak. Hanggang sa ang iyak ay naging halakhak. Nakakatakot at tumatagos na sa aking kaluluwa ang tunog nito. Itinuloy ko ang paglalakad nang biglang may parang kamay na kumapit sa aking braso at pinigilan akong buksan ang pinto. Patuloy ang halakhak at ang mga yabag ay naging mas mabilis. Paikot-ikot sa aking paligid. Nagpapatay sindi pa rin ang mga ilaw at biglang bumukas ang mga bintana. Pumasok ang malamig at malakas na hangin. Tumigil na kayo! Ano bang kailangan niyo sa akin? Biglang lumabas mula sa isang sulok ang mga anino. Palapit ng palapit sa akin. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya umupo ako, bumaluktot, niyakap ko ang mga binti ko at yumuko ako upang wala na akong makita sa harapan ko. Narinig ko na biglang bumukas ang pinto. Sa mga oras na yun, Misteri, wala na talaga akong pwedeng gawin para iligtas ang sarili ko. Wala na akong naisip noon kundi ang umiyak. Nang biglang may tumapik sa akin. Aileen, anong nangyayari sa'yo? Inangat ko ang aking muka at nakita ko nga si Edsel sa harapan ko. Tumayo ako at niyakap ko siya. Edsel, natatakot ako. Hindi normal ang nangyayari sa bahay na to. Halika na, umalis na muna tayo rito. Agad kaming sumakay sa kotse ni Edsel at hindi ko na nailak pa ang mga pinto ng bahay dahil sa sobrang takot. Sa oras na yun, Misteri, hindi magnanakaw o kawatan ang dapat kong katakutan o problemahin. Edsel, may mga nilalang sa bahay na yun. Ganun ba talaga kapag luma ang bahay? Bakit naman sa bahay namin sa probinsya o sa ancestral house ng mga kaibigan ko, wala naman akong nababalita ang ganun. Diretso ang tingin ni Edsel sa kalsada at mahigpit ang hawak sa manibela nang bigla siyang magsalita. Patawarin mo ko, Aileen. Meron akong dapat ipagtapat sa'yo. Hindi na rin kaya ng konsensya ko na itago sa'yo ang lahat eh. Bukod ron, hindi ko kayang makita kang malagay sa panganib. Tumigil kami sa isang maliit na kainan at doon ipinaliwanag ni Edsel ang lahat. Ang bahay pala na yun ay totoo namang ancestral house ng kanilang pamilya. Pero ang hindi niya sinabi sa akin ay isa pala silang pamilya ng albularyo. Sa bahay pala na yun ginaganap ang mga ritual na ginagawa ng kanyang mga lolo't lola upang kontrahin ang mga kulam o di kaya ay pagpapaalis ng mga masasamang elemento sa isang tao. Marami na ang pinagdaanan ng bahay na yun, kung kaya't iba't ibang elemento na daw ang nakulong roon. Simula nang mamatay sina lolo at lola,
nahinto na yung ginagawa nilang pag-aalbularyo na namana rin nila sa mga ninuno nila. Si Papa lang yung anak nila, pero hindi ginusto ni Papa yung ganong buhay, kaya natigil yung ilang dekadang ginagawa ng angka namin. Wala na akong alam sa ganun. Ang totoo niyan, hindi ko naman akalain na ganun kalala ang nangyayari sa bahay. Pero kung wala ka talagang alam, bakit ayaw mong magpagabi at iwas na iwas kang magtagal sa bahay na yun? Sadyang takot lang ako sa bahay na yun, Eileen. Nung bata kasi ako na nagbakasyon kami ron, nakakita ako ng anino habang naglalaro ako. Simula noon, ayoko nang bumalik dun sa bahay, lalo na kung gabi. Alam ko naman na may history yung bahay, pero akala ko kapag natira na to ng iba't ibang tao mawawala na rin. Paano na yan, Edsel? Lahat ng ipon ko naubos na sa pambayad at pagpapaayos ng bahay na yan. Umiiyak ako habang sinasabi ko yun sa kanya. Hindi ko naman siya sinisisi ng lubos, pero may parte sa akin na medyo masama yung loob dahil wala nang natira sa akin eh. Ito na lang ang tanging pag-asa ko. Sorry, Eileen. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang binayad mo. At tutulungan kita kung ano man o saan man yung gusto mong negosyo ulit. Babawi ako sa'yo. Tinupad nga ni Edsel ang pangako niya. Nakakuha ako ng bagong Airbnb. Mas maliit ito kumpara sa bahay nila Edsel, pero mas nakakasiguro ako na wala nang mga nilalang rito. Mas marami itong katabing bahay at kakaalis lang ng huling nakatira rito. Sa wakas at naging maayos din ang takbo ng negosyo kong ito. Edsel, tanong ko lang, bakit sa dinami-dami ng tao na aalokin mo ng ancestral house nyo, bakit ako pang napili mo? Ang totoo niyan, gumawa lang naman ako ng topic para may mapag-usapan tayo. Hindi ko naman akalain na talagang bibilhin mo yung bahay namin eh. Gumawa ka ng pag-uusapan natin? Bakit? Malayo pa lang kasi napansin na kita nun eh. Isa pa palang ibabahagi ko sa inyo, Miss Terry. Nagkalapit ng husto ang loob namin ni Edsel. Isa palang dahilan kung bakit patuloy na nakikipag-usap sa akin si Edsel noon dahil may nararamdaman siya sa akin. At kaya hindi rin ako gano'n nagalit sa kanya sa kabila ng pagsisikreto niya. Parehas kami ng nararamdaman. Sa kasalukuyan, Miss Terry, ay kami pa rin ang nagsasama. Hindi pa kami kinakasal, ngunit masaya pa rin kaming magkasama at nag-aasikaso ng mga kanya-kanya naming negosyo. May isa na rin kaming anak na 6 na taong gulang na. Ang totoo niyan, may sariling kwentong kababalaghan rin kami tungkol sa aming anak. Mukhang namana ng bata ang kakayahan ng pamilya nila Edsel. Para hong nakakakita ito ng hindi nakikita ng normal na tao. Pero sa susunod na storya ko na lamang ibabahagi yon, Miss Terry, kung sakaling mapipili niyong muli ang kwento ko. Sa ngayon ay dito ko na muna puputulin ang storya kong ito. Maraming salamat po ulit at asahan yung patuloy kong papakinggan ang mga susunod niyo pang mga kwento.